Okay, isa na 'tong Poco C65 sa mga phone ngayon na sa presyong 6,000 plus lang, 256 GB na yung storage mo plus 8 GB na rin yung RAM mo. Pero kung sakali na gusto mong 5,000 plus lang yung mabili mong phone, puwede rin 'to kasi 128 GB na rin yung makukuha mong variant. Gano'n katindi 'to. Pero gusto nating malaman sa video na 'to kung ano mga compromise yung puwede nating expect kasi sobrang mura, eh. Anong performance ibibigay sa atin pagdating sa battery, ano yung Antutu score, mga gano'n. So, lahat yan pag-uusapan natin. Pero sa ngayon, unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box ng Poco C65. So, disclaimer lang, na-open ko na to kaya makikita nyo wala ng balot na plastic kasi pagkadating, kinilangan ko ng ites agad-agad. So, yun dito sa atin guys, ay itong 8 to 56 GB na color blue na Poco C65. Okay, so pag open natin ng box, ang una natin makikita ay itong C65 na nakabalot sa plastic. So, itong C65 guys, kapag inopen natin to, hindi lang pure black yung makikita nyo. Meron tong sticker talaga. Kaya lang dahil natanggal ko na, hindi ko na maibalik. Andito siya. Ayan. Makikita nyo na meron yung mga top specs dito sa harap. Mamaya pag-uusapan naman natin yun. So, okay lang kahit wala. So, pakita ko lang muna sa inyo yung color blue na Poco C65. Ayan. Okay, so matte finish naman siya. Dual tone siya actually. Yung nandito sa may camera module niya, medyo glossy. Ayan, no, reflective siya. So kapitin niya ng smudges, fingerprints, alikabok. Yung nandito naman sa may mas malaking part na medyo matte. Kapitin pa rin siya ng smudges, mahalata mo pa rin. Pero hindi kasing smudge tsaka fingerprint magnet dito sa may camera module. So okay na rin. Flat yung sides natin. Ayan, no. Okay, ano naman, comfortable naman niya gamitin. So, tabi muna natin yan. Tapos, dito sa document sleeve, ang makikita naman natin, ayan, meron tayong SIM ejector pin. Pag inopen natin yan, meron tayong mga documentations. Okay, yun lang. Wala tayong jelly case dito sa C65. So, ano yun, nakakalungkot talaga kasi karamihan ng mga phone na ganito yung budget, meron ng jelly case sa loob ng box. Pero ito wala. So, meron din tayong charging cable. At ito yung 18 watts na charging brick natin na USB-A pa rin. So, basically, yan lang yung makukuha natin sa box. So, again, na-setup ko na to. Ayan. Ito yung default na wallpaper na makikita natin dito sa C65. Okay naman siya overall. Wala naman akong napansin na red flag sa kanya, lalo na pagdating sa design. Kasi nga sobrang mura ng phone na to. Depende na lang sa atin kung magugustuhan ba natin yung ganito na dual tone. So, dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa kabila, yung ating SIM tray. Okay, so good news naman guys kasi yung SIM tray nitong C65 ay kumpleto. Yan, meron tayong micro SD card slot tsaka dual SIM slot. Tapos dito naman guys sa ilalim, yung ating main speaker, USB-C port, main microphone. At dito naman sa taas, yung ating headphone jack. At wala na tayong iba makikita dito kahit secondary speaker or secondary microphone. At dito sa harap, kagaya ng napansin nyo kanina, naka-notch pa rin tayo na merong selfie camera. At kung mapapansin din ninyo, yung kanyang chin, yung forehead, at saka yung dalawang gilid, hindi pantay. Yung mga bezel, hindi pantay. Okay, mas makapal yung chin kumpara dun sa ibang sides, which is okay lang para sa akin. Okay lang yan. Acceptable kasi nga sobrang mura ng phone na to. Hindi sila masyado nag-focus sa design, hindi sila masyado nag-focus sa ganda ng display. Ang main focus talaga ng phone na to, yung performance at battery life. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. So again, ayan yung ating default na wallpaper kapag na-setup natin. So pagdating guys sa bloatwares, medyo madami-dami. Ayan, lalo na't napakamura ng phone na to. Ayan, meron tayong mga pre-installed applications, Booking.com, Amazon, meron mga games na hindi maganda. Meron tayong Lazada, LinkedIn, meron na tayong Shopee, meron na tayong TikTok, mga ganyan naman. Pero yung itong mga pre-installed apps, pwede naman nating i-install kung gugustuhin natin. Pero additional step. Okay? So kung ako sa inyo, yun yung una nyong gawin, pagka-setup ninyo, tanggalin nyo lahat ng mga pre-installed apps or bloatwares para hindi na madagdagan yung kailangan ninyong i-update ng mga applications. Ngayon guys, pagdating sa kanyang haptics, okay naman. Para sa presyo, acceptable siya. Hindi siya sobrang pangit. Okay na siya. Hindi naman siya papasok sa mid-range level na quality ng haptic. Pero
more than enough para sa presyo. Ngayon, pagdating sa kanyang single firing speaker dito sa baba, nakita niyo naman kanina, isa lang yung ating speaker dito. Yung max volume nakakabitin, hindi ako na-satisfy. Yung quality hindi rin ganun kaganda, pero pwede na para sa presyo. Pero good to know guys na itong Poco C65 ay compatible sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. Yung kanyang display naman ay 6.74-inch IPS LCD, 720p yung resolution, 90Hz yung max refresh rate natin, 260 naman yung kanyang PPI. Aabot ng 607 nits yung kanyang peak brightness, at protected to ng Corning Gorilla Glass, pero hindi dineclare ng Poco kung anong version ng Corning Gorilla Glass yung meron to. Mabuti na lang talaga merong screen protector itong C65 out of the box. Ngayon, kapag usapan naman natin guys, yung kanyang quality ng display nitong C65, okay naman siya para sa presyo niya. Syempre, hindi natin na-expect na super accurate, talagang true to life yung kulay, kasi nga sobrang mura lang nito. Pero pwede na, medyo nandun lang siya sa pagka-bluish na side ng color reproduction. Pero tingnan natin kung pwede nating timplahin yung kulay. So, dito sa display settings, meron tayong color scheme. Ayan, pwede tayo mamili guys kung vivid, saturated, or standard. So, pwede natin gawing mas vibrant yung kulay kung gugustuhin natin. Tapos, pwede natin timplahin yung kanyang color temperature. Yung kanya namang screen refresh rate setting, may dalawang option, default or custom, para malak natin to 60Hz or 90Hz. Ayan, pero i-default lang muna natin at tingnan natin yung behavior. Okay, so makikita niyo dun sa may top left corner nitong phone na, ayan, naka 90Hz tayo ngayon, pero kahit hindi na natin ginagalaw yung display, nakalock lang siya sa 90Hz. So, medyo malakas-lakas yan sa battery. Pero, merong mga certain applications na kapag inopen natin, kusa naman siyang bababa to 60Hz. For example, Play Store, and nag-switch siya to 60Hz. Check natin kung pwede sa Google Chrome. Ayan, 60Hz din pag Google Chrome. Pero, yung home, yung app drawer, check natin yung settings, and 90Hz. So, medyo magasto siya dun sa mga usual na ginagawa natin sa phone. At ang maganda pa dito sa Poco C65, level 1 yung ating Widevine security level. At dito mismo sa Netflix application, makikita ninyo na yung kanyang max playback resolution, Full HD. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, naka-MIUI 14 na tayo dito out of the box. Android 13 yung kanyang operating system. Helio G85 yung kanyang chipset. Pwede tayo mamilit kung 6 or 8 GB yung RAM. At 128 or 256 GB naman na eMMC 5.1 yung kanyang storage. Ngayon, pagdating sa performance guys ng phone na to, pwede siya sa mga everyday applications natin. Social media, Facebook, Instagram, ganyan, YouTube. Pwede to. Kaya kung mag-waste tayo dito, Google Maps, kayang-kaya naman niya. Pero pagdating sa pag-open, paggamit ng multiple applications at once, medyo mahihirapan tayo kasi nga eMMC 5.1 lang yung kanyang storage. So, hindi ganun kabilis yung kanyang transfer speed. So, ito yung Antutu score na nakuha natin dito sa C65. 275,261 lang. So, medyo mababa talaga. Actually, okay na rin para sa presyo niya. Pero hindi siya ganun kataas compared sa ibang mga phone na ganito rin yung presyo. Pero, etong score na to, nakuha natin nung naka-on yung kanyang memory extension. So, try natin i-off ngayon. So, ito guys, kapag naka-off na, 283,892 na yung score. So, medyo malaki-laki yung ginamp sa performance. So, if ever na hindi naman talaga kailangan ng additional na virtual RAM, huwag yun ang gamitin kasi makaka-apekto sa performance. Ngayon, pagdating sa gaming, hindi tayo mag-expect ng malaki dito sa C65. Pero kaya niya. Okay naman. Makikita nyo dito sa Asphalt 9, hindi naman potato quality na generate ng graphics. Decent naman. And syempre, hindi na generate lahat, pero pwede na. Tapos, ang pinaka-importante, wala tayong lag, hindi siya hirap. Pwede siya sa 60 FPS na gameplay dito. So yes, kaya naman. Yan. So okay naman. Kung casual gamer tayo, pwede itong C65. Ang isa pang maganda dito sa C65, dahil hindi ganun ka-aggressive yung kanyang chipset, maganda yung thermals niya. From 31 degrees, umabot lang tayo ng 38 degrees. Tapos 3% lang yung nabawas sa kanyang battery. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels 1.8 aperture na main camera, 2 megapixels na macro, 0.08 megapixels na auxiliary camera, at 8 megapixels na selfie camera.
So check natin yung mga sample photos at videos na nakunan ko gamit yung camera nitong C65. Okay, una sa lahat, ito yung kanyang selfie video. So 1080p, yung max resolution na pwede nating ma-record dito. Ganon din sa kanyang rear camera. Mamaya papakita ko sa inyo. Pagdating dito sa kanyang selfie camera, pwede na. Pwede na siya kasi kung gagamitin natin to for halimbawa video conference, magiging okay pa rin yung itsura natin kasi hindi ganun ka-soft yung kanyang quality. So okay na para sa 1080p na video recording. Yun nga lang, wala tayong kahit anong stabilization. So if ever gagamitin natin to habang sabihin natin nagba-vlog tayo or habang naglalakad, nag-video tayo, maalog talaga. So tingnan natin ngayon ng mga photos, videos kuha dun sa kanyang rear camera. So pagdating sa photos, okay naman. Kung maganda yung ilaw natin sa paligid, magiging maayos, decent yung itsura ng pictures. Pero again, wag tayo masyadong umasa kahit pa 50 megapixels yung specs ng kanyang main camera. Pagdating sa video, makikita nyo ngayon 1080p pero wala nga tayong kahit anong stabilization, kaya maalog talaga kung sakaling gagamitin natin to habang naglalakad. Pagdating naman sa battery nitong C65, meron tayong 5,000 mAh na capacity at 18 watts yung kanyang charging speed. Tingnan natin yung SOT na nakuha natin sa PCMart. So nakakuha tayo guys ng 12 hours and 20 minutes. Yung setting natin yan ay naka 50% brightness, naka-default yung ating screen refresh rate, tapos naka-on yung ating memory extension. So medyo malakas-lakas sa battery yung phone na to sa ngayon kasi nga lagi siyang naka 90 Hz by default kahit na wala tayong masyadong ginagawa dito sa phone or hindi naman talaga kailangan. At malaki din yung kino-consume ng kanyang memory extension. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo na lang i-on. Ngayon, umabot naman ng 2 oras yung pag-charge ko sa phone na to from 20 to 100%. Okay, so anong masasabi nyo guys dito sa Poco C65? Bibili nyo ba to para sa presyong more than 6,000 or 5,000 pesos? Comment kayo dyan sa baba. So again, sinabi ko kanina, hindi ito para sa lahat. Kung sakaling humahanap ka ng secondary phone na malaki yung storage, pwede mo itong i-consider. Kung humahanap ka naman ng budget-friendly Android phone para maging daily driver mo, gagamitin mo sa pagkatrabaho or business, halimbawa, gagamit ka ng mga GPS-based na mga applications like Waze, Google Maps, pwede po ito. Okay din naman yung kanyang battery performance kahit papano. Naka 90 Hz naman yung ating refresh rate. Okay rin naman siya outdoor, hindi naman ganun kahina yung kanyang brightness. Sapat na sapat naman. So, marirecommend ko to dun sa mga tao po na gumagamit ng mga GPS-based applications. Pero, kung bibili tayo nito at ina-expect natin yung sobrang gandang performance kasi nga Poco, magiging maganda sa games, wag na to. Baka ma-disappoint lang kayo. Pero again, para sa presyo niya, para sa akin sulit to. Kasi ang laki na ng storage, malaki na yung RAM. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa sambat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.